Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Ang ating pag-aaralan ngayon ay Mathematics, Quarter 1, Week 4. At ang paksang aralin ay tungkol sa paghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat ng mga bagay gamit ang salitang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Bilang panimula ng ating aralin, balik-aral muna tayo. Isulat ang sampuan at isahan ng bawat pangkat ng mga larawan na aking ipapakita sa kabilang slide. Bilang isa, ilan ang sampuan at isahan ng mga mangga? Bilang dalawa, ilan ang sampuan at isahan ng mga saging? Bilang tatlo, ilan ang sampuan at isahan ng mga okra? Bilang apat, ilan ang sampuan at isahan ng mga pakwan? At bilang lima, ilan ang sampuan at isahan ng mga kalabasa? Ngayon tingnan natin kung kayo ba ay may naalala at natutunan sa ating nakaraang aralin. I-check ng may katapatan ang inyong mga gawa. Bilang isa, ang tamang sagot ay 2 sampuan at 5 isahan. Bilang dalawa, 3 sampuan at 3 isahan. Bilang tatlo, 5 sampuan at 4 na isahan. Bilang apat, 1 sampuan at 6 na isahan. At sa bilang 5, 2 sampuan at 8 isahan. Tama ba lahat ang iyong sagot? Good job! Ano-anong prutas at gulay ang inyong nakita? Bakit mahalaga ang pagkain ng prutas at gulay? Dadako na tayo ngayon sa ating bagong aralin. Basahin at unawain ang pangungusap. Tingnan kung sino sa dalawa ang mas marami at mas kaunti ang nakuhang bayabas. Namitas ng bayabas sina Allen at Annie. 5 ang napitas ni Allen, 3 naman ang napitas ni Annie. Mga bata, tingnan ninyo ang bilang ng mga bayabas na napitas ni Allen at bilang ng mga bayabas na napitas ni Annie. Sagutan ang aking mga itatanong. Ilang bayabas ang pinitas ni Allen? Tama, 5 bayabas. Ilang bayabas ang pinitas ni Annie? Tama, 3 bayabas. Bilang 3, sino ang mas maraming pinitas? Tama, si Allen ang may mas maraming napitas na bayabas. Bilang 4, sino ang mas kaunti ang pinitas? Tama, si Annie ang mas kaunti ang pinitas. Bilang 5, magkapareho ba ang dami ng kanilang pinitas? Tama ulit, hindi magkapareho ang dami ng kanilang pinitas dahil si Allen ay mayroong 5 bayabas samantalang si Annie ay mayroon lamang 3 bayabas. May mga salitang maaaring gamitin sa paghahambing ng bilang, pangkat o set ng mga bagay. Ito ay ang mga katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Ang mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Tingnan ninyo ang halimbawang ito. Mas kaunti ang bayabas ni Annie kaysa kay Allen. Ang mas marami
ay katagang nagpapahayag ng masigit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Tingnan ninyo ang mga halimbawa sa ibaba. Makikita ninyo na mas marami ang bayabas ni Allen kaysa kay Annie. Ang magkapareho naman ay nagpapahayag ng pantay o magkasing dami ang bilang ng magkabilang pangkat. Tingnan muli ang mga halimbawa. Makikita ninyo dito na magkapareho na ang bilang ng mga bayabas nina Annie at Allen. Naintindihan nyo na ba ang ibig sabihin ng mga katagang mas marami, mas kaunti at magkapareho? Very good! Bago tayo tumungo sa inyong mga gawain sa pagkatuto sa inyong mga module, try muna nating sagutan ang mga pagsasanay na ito. Bilang 1, ang 3 mug ba ay mas kaunti, mas marami o kapareho ang bilang nito kaysa sa 5 mug? Bilang 2, ang 8 kahel ba ay mas kaunti, mas marami o kapareho ng 5 kahel? Bilang 3, ang 3 singsing ba ay mas kaunti, mas marami o kapareho ng 8 pirasong singsing? Bilang 4, ang 6 na sombrero ba ay mas kaunti, mas marami o kapareho ang bilang nito sa mga sombrero na nasa kanan? At para sa panghuling bilang, ang 5 shorts ba ay mas kaunti, mas marami o kapareho ang bilang nito sa 2 shorts? Excited na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Tara, i-check natin ang inyong mga gawa. Bilang 1, mas kaunti. Bilang 2, mas marami. Bilang 3, mas kaunti. Bilang 4, kapareho. At bilang 5, mas marami. Kumusta ang inyong sagot? Perfect man o mayroong pagkakamali? Okay lang po yan. Ang mahalaga, kayo ay natututo. Kaya, very good pa rin kayo. Dahil alam kong lahat kayo ay handa na, dadako na tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Ihambing ang pangkat A sa pangkat B. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, ang 4 na pantasaba sa letter A ay mas kaunti, mas marami o magkapareho sila ng bilang sa 5 pantasa sa titik B. Bilang 2, ang 10 glue o pandikit sa titik A ay mas kaunti, mas marami o magkapareho sila ng bilang sa 7 pandikit sa titik B. Bilang 3, ang 3 bagba sa titik A ay mas kaunti, mas marami o magkapareho sila ng bilang sa 3 bag sa titik B. Okay mga bata, i-check ninyo ngayon ng may katapatan ang inyong mga gawa. Sa bilang 1 ba, ang sagot ninyo ay mas kaunti? Tama! Ang 4 na pantasa sa titik A ay mas kaunti kaysa sa 5 pantasa na nasa titik B. Bilang 2, ang sagot nyo ba ay mas marami? Tama ka ulit. Ang 10 pandikit sa titik A ay mas marami kaysa sa 7 pandikit sa titik B. Bilang 3, ang sagot mo ba ay magkapareho? Tumpak! Tama ka ulit.
Ang tatlong bag sa titik A ay kapareho ang bilang nito sa tatlong bag din na nasa titik B. Nasagutan niyo ba lahat ng tama? Magaling! Dadako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Pagsunod-sunurin ang mga pangkat. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, sa titik A ay mayroong 3 lapis. Sa titik B naman ay mayroong 5 lapis. At sa titik C ay mayroong 4 na lapis. Sa unang 3 guhit na nasa ibaba, ayusin ang mga titik mula sa mas marami hanggang sa mas kaunti. At sa pangalawang 3 guhit na nasa ibaba, ayusin ang mga titik mula sa mas kaunti hanggang sa mas marami. Bilang 2, sa titik A ay mayroong 6 na krayola. Sa titik B naman ay mayroong 7 krayola. At sa titik C ay mayroong 8 krayola. Sa unang 3 guhit, ayusin ang mga titik simula sa mas marami hanggang mas kaunti. Sa ikalawang 3 guhit naman, ayusin ang mga titik simula sa mas kaunti hanggang sa mas marami. Bilang 3, sa titik A ay mayroong 14 na ruler. Sa titik B naman ay may 12 ruler at sa titik C ay may 10 ruler. Sa unang 3 guhit, ayusin ang mga titik simula sa mas marami hanggang mas kaunti. At sa pangalawang 3 guhit, ayusin ang mga titik simula naman sa mas kaunti hanggang sa mas marami. Oras na muli para i-check ninyo ng may katapatan ang inyong mga gawa. Kapag inayos natin ang mga titik na ito na may mga larawan ng mga lapis simula sa mas marami hanggang mas kaunti, ang mauna ay ang titik B. Sunod ang titik C at sumunod naman ay ang titik A. Kapag inayos naman natin ang mga titik na may mga larawan ng mga lapis mula mas kaunti hanggang mas marami, ang mauunang titik ngayon ay ang titik A. Sunod ay ang titik C at ang panghuli ay ang titik B. Sa bilang 2 naman, simula sa mas marami hanggang sa mas kaunti, ang mauna ay ang titik C. Sumunod ay ang titik B. At ang panghuli ay ang titik A. Kapag inayos naman ang mga titik mula mas kaunti hanggang mas marami, mauuna ang titik A. Sunod ay ang titik B. At ang panghuli ay ang titik C. Sa bilang 3, kapag inayos ang mga titik mula mas marami hanggang mas kaunti, ang mauuna ay ang titik A. Sumunod ay ang titik B. At ang panghuli ay ang titik C. Sa bilang 3 pa rin, kapag inayos ang mga titik simula mas kaunti hanggang mas marami, ang mauna ay ang titik C. Sunod ay ang titik B. At ang panghuli ay ang titik A. Dahil sa inyong ipinakitang galing sa pagsagot, bigyan nyo naman ng thumbs up ang inyong sarili. Tandaan, ginagamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho sa paghahambing ng pangkat ng mga bagay o set. Ginagamit ang katagang mas kaunti kung mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ginagamit ang mas marami kung mas higit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ginagamit ang magkapareho
kung pantay o magkasing dami ang bilang ng mga bagay sa dalawang pangkat. At para sa inyong panghuling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 3, titik A, paghambingin ang dalawang pangkat. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. At sa titik B ng gawain sa pagkatuto bilang 3, pagsunod-sunurin ang mga pangkat. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga letra ng tamang sagot. Ako po ay lubos na nagtitiwala na kayang-kaya na ninyong sagutan mag-isa ang ating huling gawain. At bago tayo magtapos sa ating aralin, huwag niyo pong kalimutan ang inyong pagninilay. Ang natutunan ko ngayong araw ay hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana kayo ay maraming natutunan ngayong araw. Hanggang dito na lang ang ating klase. Paalam!